Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa biotechnology at ang mga pinakabagong sa larangan ng genetically modified organism o GMO. Bago tayo magsimula sa reporting, magpapakilala muna kami. Magandang umaga! Ako nga pala si Jomari C. Cachero, leader ng Group 3. Hi guys, ako pala si Joselido Basmas, the third. Hello guys, ako nga po pala si Francis A. Benavista. Magandang umaga, ako pala si Eric Espiritu, member ng Group 3. Magandang umaga, ako nga pala si Jim Christian Bukat, member ng Group 3. Magandang araw! Ako nga pala si Jomari Cachero at tatalakayan natin ang tungkol sa biotechnology. Ano ang biotechnology? Ang biotechnology ay isang makabagong larangan ng agham na nakatuon sa paggamit ng mga organismo o biological na proseso para lumikha ng mga produkto o solusyon sa iba't ibang larangan tulad ng medisina, agrikultura at industriya. Ang pangunahing layunin nito ay mapabuti ang kalidad ng buhay ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na mekanismo ng mga organismo. Ang pagnipula sa kanilang mga genetically na material upang magbigay ng kapaki-pakinabang na resulta. At narito kung paano gumagana ang biotechnology. Ang biotechnology ay kadalasang gumagamit ng genetic engineering, isang pamamaraan kung saan binabago ang DNA ng mga organismo upang makamit ang mga tiyak na layunin. Halimbawa, maaaring baguhin ang mga halaman upang mas maging matibay laban sa mga peste o sa pagbabago ng klima. Sa larangan ng medisina, ginagamit ang biotechnology upang lumikha ng mga bagong gamot, bakuna at diagnostic tools para mas maagang matukoy at magamot ang mga sakit. Mga pangunahing uri ng biotechnology. Una, red biotechnology. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng biotechnology sa medisina at kalusugan. Kasama rito ang paggawa ng mga bakuna, antibiotics at mga biological na gamot para sa malulubhang sakit tulad ng cancer at diabetes. Ikalawa, green biotechnology. Ito ay nakatuon sa agrikultura kung saan ginagamit ang mga genetically modified organism upang mapataas ang ani, gawing mas matibay ang mga halaman sa mga peste at mabawasan ang pangangailangan sa paggamit ng chemical tulad ng pestisido. Ikatlo, white biotechnology. Ito ay ginagamit sa industrial kung saan ginagamit ang mga biological proseso para sa mas malinis at mas sustainable na produksyon ng mga materyales tulad ng biofuels at biodegradable plastic. Mga halimbawa ng aplikasyon ng biotechnology. Una, paggawa ng insulin. Noong una, ang insulin para sa mga diabetic ay kinukuha mula sa mga hayop. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng biotechnology, ginagawa ito sa mga genetically engineered na bakterya. Nagbibigay ng mas mura at mas mabilis na produksyon ng insulin. Ikalawa, genetically modified crops. Ang mga halaman tulad ng mais at soya ay binabago upang maging mas matibay sa mga peste at pagbabago sa klima. Dahil dito, tumataas ang produksyon ng pagkain at mas bumaba ang mga panganib ng pagkasira ng ani. Ikatlo, bioremediation. Ang biotechnology ay ginagamit din sa paglinis ng kontaminadong lupa at tubig. Ang ilang mikroorganismo ay may kakayahang sirain ang mga pulutong o hazardous chemical, kaya't ginagamit ito sa mga proyekto ng environmental cleanup. Mga benepisyo ng biotechnology. Una, pagpapabuti ng kalusugan. Ang mga teknolohiyang pangkalusugan na binuo gamit ang biotechnology ay nakakatulong sa paglikha ng mas mahusay na paggamot,
para sa mga sakit at pagpapahaba ng buhay. Pangalawa, pagtaas ng produksyon ng pagkain. Ang paggamit ng GMO ay nagbibigay ng mas mataas na ani at mas mababang panganib sa mga peste na tumutulong na sugpuin ang gutom sa mundo. Ikatlo, mas malinis na teknolohiya. Sa industriya, nagbibigay ang biotechnology ng mas sustainable na mga solusyon tulad ng biofuel na mas mababa ang epekto sa kapaligiran kaysa sa mga tradisyonal na fossil fuel. Narito ang mga hamon at isyong kinakarap. Bagamat maraming benepisyo ang biotechnology, may mga hamon at isyong kinakarap ito, kabilang na ang ethical na isyu. Ang pagmanipula sa genetic na material ay nagdadala ng mga katanungan tungkol sa kaligtasan at mga aplikasyon nito sa kalikasan. Halimbawa, ang pagpapakawala ng genetically modified organism sa kalikasan ay maaaring maapektuhan sa biodiversity. Kalawa, pagkakaiba ng opinyon. Hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon sa paggamit ng GMO o iba pang anyong ng biotechnology. Ang ilang grupo ay nagangamba na maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kalikasan o kalusugan ng tao. Sa kabuuan, ang biotechnology ay isang larangan ng agham na may malaking potensyal na mapabuti ang buhay ng tao at ang kapaligiran. Ngunit kailangan itong gamitin ng may pag-iingat at responsibilidad. Ang balansing paggamit ito ay makakatulong upang mapanatili ang mga benepisyong hatid nito nang hindi naapektuhan ang kalikasan at ang etikal na mga aspekto ng agham. Hello guys, kung nga po pala si Francis A. Benavista. Kami po ang magdi-discuss ng about genetically modified organism. Ang kasama ko pala ay sina Joselito, Jim Christian, Eric Espiritu. Ang aking i-discuss ay soybeans GMO na inimbento ni Monsanto. Noong December 2023, 90.7 milyong hektarya ng GM soybeans ang itinanim sa buong mundo na bumubuo ng 82% ng kabuuang lugar ng pagtatanim ng soybeans. Mahigit 70% lamang ng mga soybeans na itinanim sa Estados Unidos ang ginagamit para sa pagkain ng hayop. Ang benefits ng soybeans ay maaaring mabawasan ang panaginip ng isang hanay ng mga problema sa kalusugan, kabilang ang cardiovascular disease, stroke, coronary heart disease, at ilang mga kanser, pati na rin ang pagpapabuti ng kalusugan ng buto. Hi guys, ako pala si Joselito Basmas, the third. Ang pinakabagong GMO na sukang repolyo sa Canada ay ang KVS 201 na isang uri ng herbicide-tolerant na sukang repolyo. Ang bining ito ay na-develop gamit ang recombinant DNA technology upang maging matibay laban sa mga herbicide gaya ng dicamba, glufosinate at glyphosate. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng mga magsasaka ang mga herbicide na ito upang kontrolin ang mga damo nang hindi naapektuhan ng sukang repolyo. Ayon sa pagsusuri ng Health Canada, ang KVS 201 ay ligtas kainin at walang kabuluhang pagkakaiba ng nutritional value kumpara sa mga tradisyonal na uri ng sukang repolyo. Nakakatulong ang GMO na ito sa pagpabuti ng pamamahala ng mga damo na maaaring magresulta ng mas mataas na ani at mas mababang gastos sa produksyon. Magandang umaga, ako nga pala si Jim Christian Bukat. Pinakabagong GMO na patatas ay ang Russet Burbank na binuo ng Junior Simplot Company. Ang patatas na ito ay genetically modified upang maging matatag laban sa potato late blight, isang sakit na naging sanhi ng Irish potato famine. Bukod dito ay idinisenyo upang mabawasan ang pamamaga at pag-itim na nakakatulong sa pagbawas ng pag-aksaya ng pagkain sa imbakan ng transportasyon. Ay
Isa pang mahalagang pagbabago ay ang pagbaba ng asparagine, isang chemical na maaaring maging acrylamide, isang posibleng carcinogen kapag ang patatas ay prinito sa mataas na temperatura. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong mapabuti ang shelf life ng patatas, bawasan ang pag-aaksaya ng pagkain at mapahusay ang kaligtasan ng pagkain. Ang Russet Burbank ay bahagi ng N8 Generation second line. Nakasama rin ang iba pang varieties tulad ng Ranger, Russet at Atlantic. Ako si Eric Espiritu. Ang pag-aaral ay nag-aaral sa mga paksa ng BT, Ranger mula sa pinagbabang paggamit ng pestisidyo hanggang sa pagtanggap ng merkado at pagsasaka. Ang komunidad ng BT eggplant ay nag-uunlad at komersyalisasyon sa Bangladesh, India at Pilipinas, kung saan ito ang unang GM food crop na pinatibay sa South Asia, at kung paano napigilan ang paggamit nito sa India at bumagal sa Pilipinas dahil sa mga anti-GMO aktibidad na GMO. Ang EFSB ay isang patulungan ng publiko at pribadong sektor tugunan ang isang seryong isyu sa seguridad sa pagkain at produksyon sa Asia Pacific. Ang mga tradisyonal na pag-anak ay nabigo na makagawa ng mga halaman na laban sa AFSB. Ang USAID, Michael Cornell University at kasosyo sa publikong sektor ay bumubuo ng isang partnership noong 2003 sa ilalim ng Agricultural Biotechnology Support Program 2 ABSPII upang gamitin ang biotech upang tumulong sa paglutas ng mga kritikal na problema sa pagkain, kabilang ang nagtibay ng insekto at talong.